Akala mo ba'y hinihila ka pababa ng grabidad? Lubusan kang nagkakamali. Ang totoo, ang lupa ang sumasalubong at sumasalpok sa mga paa mo. At narito ang 9 na dahilan kung bakit na pinatunayan ni Richard Feynman, isang Nobel Prize-winning theoretical physicist. 1. Ang pandarayan ng siglo, hindi puwersa ang grabidad. Siguro iniisip mong naiintindihan mo na ang grabidad, tama? Subukang umakyat sa isang pangkalusugang timbangan. Tingnan mo ang numero na makikita roon. Iyan ang timbang ng iyong katawan. Hinihila ka pababa ng daigdig. Tila napakasimple ng lahat. Bitawan mo ang isang bagay at ito ay agad na mahuhulog sa lupa. Ang buwan ay umiikot sa ating daigdig. Ang mga planeta ay umiikot sa maningning na araw. Ang mga bagay na mayroong misa ay naghihilahan. Natuklasan ito ni Newton maraming siglo na ang nakalipas. Ang tinatawag na puwersa ng balani, gravity, ay tila madaling unawain. Kahit na simple ito na nakakagulat. Ngunit iyan ay lubusang mali. Hindi lang medyo mali. Ito ay mali sa pundasyon ng kung ano talaga ang nangyayari. Sapagkat ang grabidad ay hindi talaga isang puwersa tulad ng inaakala natin. At kapag nakita mo ang tunay na katanghian ng grabidad, mag-iiba ang universo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ngayon. Subukan mong tumayo sa sandaling ito. Damin mo ang bigat ng sarili mong katawan. Ano ang nararamdaman mo? Sasabihin mong yan ang grabidad na umaapekto sa iyo. Na ang daigdig ay humihila sa iyo pababa. Ngunit isipin mo ang tungkol sa aktwal na pakiramdam. Ang sahig ay pumipiga sa iyong paa. Itinatulak ka pataas. Iyon ang tunay na pakiramdam. Iyan ay dahil sa itinutulak ka ng sahig pataas. Ang mahiwagang puwersa ng hila na sinasabi ng lahat, hindi mo kailanman naramdaman. Ang nararamdaman mo lang ay puwersa ng tulak, laging pataas, hindi kailanman pababa. Kaya nasaan ang puwersa ng hila na iyon? At narito ang isang bagay na mas kakaiba. Ang buwan ay nahuhulog patungo sa daigdig sa mismong sandaling ito. Ganyan na ang nangyayari sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ngunit hindi ito kailanman lumalapit. Umiikot lang ito. Palaging nahuhulog, ngunit hindi kailanman bumabagsak. Anong klaseng puwersa ng hila ang gumagana ng ganon? Isang puwersang patuloy na humihila, ngunit hindi kailanman nakakahatak ng anumang bagay. At ayon kay Newton, ang hila na iyon ay nangyayari agad-agad. Kapag gumalaw ang daigdig, nararamdaman agad ito ng buwan. Sa loob ng 240,000 milya ng vacuum, agad-agad. Paano nangyayari yon? Ano ang nagdadala ng mensahe na iyon na napakalayo? Ano ba talaga ang mekanismo ng paggana? Mismo si Newton ay hindi ito maipaliwanag. Tinawag niya itong aksyon mula sa malayo. At inamin niyang hindi niya naiintindihan kung paano ito gumagana. Ngunit ang matematika ay napakagandang perpekto. Ang mga hula ay ganap na perpekto, kaya tumigil ang mga tao sa pagtatanong ng nakakainis na mga katanungan. Hindi sana sila tumigil. Kapag nagbago ang kasaysayan ng sangkatauhan dahil sa isang maliit na error, balikan natin ang ilang siglo na ang nakalipas. Walang nakakaintindi kung paano gumagalaw ang mga planeta. Sinabi ni Copernicus na umiikot sila sa araw. Ayos lang naman yon. Pero paano nga ba? Anong mga landas ang sinusundan nila sa kalangitan? Nagtayo si Tycho Brahe ng isang observatoryo para sa astronomya. At gumugol siya ng 10 taon sa pagtatala ng posisyon ng mga planeta. Gabi-gabi, taon-taon. Sinusukat ang mga anggulo gamit ang mga instrumentong tanso na tumpak sa bawat maliit na antas. Bakit kailangang maging ganoon katumpak? Dahil hindi mo maiintindihan ang kalikasan sa pamamagitan lang ng panghuhula. Kailangan mong tingnan ng mabuti. Kailangang sukatin ng maingat at detalyado. Itala ng eksakto kung ano ang nakikita mo. Diyan nagsisimula ang tunay na agham. Napunta ang kanyang datos kay Johannes Kepler pagkatapos. Gustong hanapin ni Kepler ang hugis ng orbit ng mga planeta. Una niyang sinubukan ang mga bilog.
Ang mga hula ay halos tama na. Ngunit ang Mars ay lumihis ng 8 arc minutes. Iyon ay 8 bahagi ng 60 ng 1 degree na anggulo. Karamihan ng tao ay ituturing itong error sa pagsukat. Ngunit alam ni Kepler ang katumpakan ni Tycho Brahe. Hindi nagkakamali ng 8 arc minutes ang taong yon. Kaya itinapon ni Kepler ang lumang teorya at nagsimulang muli. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho, natuklasan niya ito. Ito ay mga napakagandang ellipse. Ang mga planeta ay sumusunod sa mga hugis ellipse na may araw sa focal point. Eksaktong tumutugma sa nakalap na datos. Napakaganda nga naman. Ngunit nagbigay ito ng mas malaking katanungan. Bakit ellipse ang hugis? Samantala, si Galileo ay gumagawa ng simpleng eksperimento. Iginugulong ang mga bola pababa sa mga nakahilig na dalusdos. Parang ordinaryo lang, di ba? Ngunit obserbahan kung ano ang mangyayari. Kapag iginulong pababa, ito ay bibilis. Kapag iginulong sa patag na ibabaw, ito ay tuloy pa rin, hindi agad hihinto. Isipin mong kaya mong alisin ang lahat ng friction, pagkiskis. Ano ang mangyayari? Ang bola ay gugulong magpakailanman. Sa parehong bilis, sa parehong direksyon, magpakailanman. Ito ay nagdulot ng pagkalito sa mga tao. Tiyak na kailangan ng tuloy-tuloy na tulak ang paggalaw. Tiyak na ang mga bagay ay natural na humihinto. Hindi. Baligtad ang pag-iisip na yan. Ang paggalaw ang pinakanatural na bagay. Ang mga bagay na gumagalaw sa tuwid na linya ay hindi kailangan ng paliwanag. Yan ang default. Ang kailangang ipaliwanag ay ang pagbabago. Ang pagbagal, yan ay sanhi ng puwersa ng friction. Ang pagbilis, yan ay dahil sa ilang tulak. Ang pagbabago ng direksyon, yan ay puwersa na umaapekto mula sa gilid. Ito ang inertia, ang unang batas ng paggalaw, at lumilikha ito ng isang mahirap na bugtong. Ang mga planeta ay dapat gumalaw sa matuwid na linya. Iyan ang kanilang likas na natural na estado, ngunit hindi sila gumagawa niyan. Sumusunod sila sa mga tuloy-tuloy na kurba. Ang danan ay patuloy na bumabaluktot patungo sa araw. May isang bagay na nagpapalihis sa kanila bawat sandali. Ano yun? 3. Si Newton at ang panahon ng universal gravitation. Nakita yon ni Isaac Newton na napakalinaw. Gustong gumalaw ng tuwid ng mga planeta, yan ang kanilang inertia. Ngunit, ibinabaluktot nila ang kanilang daan. May isang bagay na patuloy na nagbabago sa kanilang paggalaw. Tinawag niya ang puwersang yon na balaning, gravity. Ang universal attraction sa pagitan ng anumang dalawang misa. Ang puwersa ay nakasalalay sa misa at sa distansya ng mga bagay. Mas malaking misa ay nangangahulugang mas malakas na puwersa. Mas malaking distansya ay nangangahulugang mas mahina ang puwersa. Sa partikular, ang puwersa ay bumababa sa square ng distansya. Sa prinsipyong ito, ang lahat ay napupunta sa tamang lugar. Bakit ellipse ang hugis? Dahil ang planeta ay nahuhulog patungo sa araw habang gumagalaw ng pahalang. Ang kombinasyong ito ay lumilika ng mga ellipse na orbit. Ang batas ni Kepler ay natural na lumabas mula sa batas ng puwersa ni Newton. Bakit umiikot ang buwan sa daigdig? Gumagana rin ito sa parehong prinsipyo. Nahuhulog ito patungo sa daigdig, ngunit gumagalaw ng pahalang ng napakabilis upang madulas. Nahuhulog ito paikot sa daigdig sa halip na bumagsak dito. Bakit nahuhulog ang mansana sa lupa? Hinihila ito ng daigdig. Parehong puwersa, parehong batas. Magkaiba lang ang sukat. Gumawa si Newton ng isang napakagandang kalkulasyon. Kinuwenta niya kung gaano nahuhulog ang buwan bawat segundo, kung gaano ito lumilihis. Pagkatapos ay kinuwenta niya kung gaano nahuhulog ang mga bagay sa lupa. Eksaktong nagtugma ang mga numero ng ikinonsidera ang distansya. Isa itong malaking revolusyon. Ang puwersan humihila sa mansanas ay siya ring puwersa na humahawak sa buwan. Ang kalanghitan at ang daigdig, pareho ang physics. Sa batas ni Newton,
Nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Nangyayari ang tides dahil hinihila ng buwan ang tubig dagat. Ang daigdig ay bilog, ngunit nakaumbok sa Ecuador dahil ito ay umiikot. Ang mga kometa ay bumabalik sa tamang oras dahil sumusunod sila sa ellipse na orbit. Ang mga kakaibang obserbasyon ay nakahanap ng paliwanag. Ang mga buwan ni Jupiter ay minsan dumarating ng maaga, minsan nahuhuli. Lumalabas na kailangan ng oras ng liwanag upang maglakbay. Kapag malayo ang daigdig sa Jupiter, mas matagal bago makarating ang liwanag. Ito ang nagdulot sa unang pagsukat ng bilis ng liwanag. Ang mga planeta ay umaalog dahil naghihilahan sila. Mula sa pag-alog ng Uranus, hinulaan nila ang isang bagong planeta. At natagpuan nila ang Neptune sa eksaktong lugar na hinulaan. Sa loob ng 2 siglo, ang batas ni Newton ay isang dakilang tagumpay. Ipinaliwanag nito ang lahat na maaaring sukatin ng sinuman. 4. Ang misteryo. Bakit magkasabay na nahuhulog ang martilyo at balahibo? Bitawan ang isang martilyo at isang balahibo sa isang vacuum, bakyo. Eksaktong sa parehong sandali sila tatama sa lupa. Eksaktong magkasabay. Ang martilyo ay may mas maraming misa kaysa sa balahibo. Ayon kay Newton, dapat mas malakas itong hilahin ng grabidad. Maraming beses na mas malakas. Ngunit ang martilyo ay meron ding mas malaking inertia. Ito ay mas lumalaban sa acceleration kaysa sa balahibo. Maraming beses na mas malaki. Ang dalawang epektong ito ay nagkakansela sa isa't isa ng perpekto. Hindi lang halos nagkakansela, kundi ganap na perpekto. Ang lahat ng bagay ay nahuhulog sa parehong bilis anuman ang kanilang misa. Bakit kaya ganoon? Kailangan ng teorya ni Newton ang dalawang magkaibang katangian ng misa. Ang gravitational mass ang nagtatakda kung gaano sila naghihilahan ng malakas. Ang inertial mass ang nagtatakda kung gaano kahirap pabilisin. At ang dalawang katangiang ito ay laging proportional sa isa't isa ng perpekto. Sa isang katumpakan na nakakagulat, bakit magkapareho ang katanghian ng paghila at paglaban sa acceleration? Walang anumang sagot si Newton. Nagkataon lang ba ito na nagpapaganda sa matematika? O baka hindi ito nagkataon? Ibang klaseng tanong ang inihain ni Einstein. Paano kung hindi ito nagkataon? Paano kung sinasabi ng pagkakapantay-pantay na yon ang isang bagay tungkol sa katanghian ng grabidad? 5. Ibinabaluktot ni Einstein ang kalawakan upang hanapin ang katotohanan. Ito ay isang thought experiment para sa iyo. Ikaw ay nasa isang saradong kwarto na walang bintana. Nararamdaman mo ang iyong normal na timbang. Nasa daigdig ka ba o nasa isang rocket sa kalawakan? Maari mo bang matukoy ang pagkakaiba? Bitawan ang isang bagay at ito ay mahuhulog sa sahig sa parehong kaso. Kapag naghagis ka ng bola ng pahalang, lilitaw ang curve sa dalawang kaso. Tumayo sa timbangan. Pareho ang sukat sa dalawang kaso. Walang eksperimento ang makakagawa upang pagbukurin ang mga ito. Ito ang sikat na equivalence principle. Kung hindi mo mapag-iiba ang grabidad at acceleration, marahil sila ay isa. Marahil ang pag-upo ng tahimik sa isang gravitational field ay talagang acceleration. Ito ang dakilang revolusyon ni Einstein. Walang anumang puwersa na umaapekto sa mga bagay na nasa free fall. Ang nahuhulog na mansanas, ang buwan, ang mga satellite, ang mga astronaut na lumulutang. Wala sa kanila ang nakakaranas ng anumang puwersa. Gumagalaw sila ng natural sa mga natural na landas. Walang puwersa, walang hila, walang anuman na umaapekto sa kanila. Ngunit ang mansanas ay kitang-kitang nahuhulog. Oo, ngunit paano kung ang mansanas ay hindi naman talaga bumibilis? Paano kung naglalakbay ito sa pinakatuwid na daan at ang kalawakan mismo ang baluktot? Ito ang malalim na pananaw ni Einstein. Ang grabidad ay hindi puwersa sa pagitan ng mga bagay. Ang grabidad ay ang kurbada ng kalawakan at oras. Ang malalaking bagay ay hindi humihila sa iba pang bagay.
Ibinabaluktot nila ang kalawakan sa kanilang paligid. Ikinukurba nila, ibinabaluktot, at binabago ang geometry. Ang mansanas ay hindi hinihila pababa sa lupa. Naglalakbay ito sa pinakatuwid na daan sa baluktot na space-time. Ngunit ang space-time malapit sa daigdig ay baluktot, kaya ang tuwid ay patungo sa sentro. Hindi ka hinihila pababa habang nakatayo sa lupa. Sinusubukan mong sundin ang natural na daan sa baluktot na space-time. Ngunit humaharang sa daan mo ang lupa. Itinutulak ka ng lupa pataas, pinipigilan kang sundin ang natural na landas. Iyan ang nararamdaman mong timbang mo. Hindi grabidad ang humihila pababa, kundi ang lupa ang nagtutulak pataas. Inililihis ka nito mula sa natural na orbit sa baluktot na space-time. 6. Kapag binaluktot ang liwanag, ang katotohanan ay nahayag. Nagbigay si Einstein ng isang napakatiyak na hula. Kung ang grabidad ay baluktot na space-time, ang liwanag ay maapektuhan din. Ang liwanag ay walang misa sa teorya ni Newton. Hindi dapat makaapekto ang grabidad sa liwanag kahit kaunti. Ngunit kung ang grabidad ay kurbada, ang dumadaang liwanag ay ibabaluktot. Noong nagkaroon ng solar eclipse, sinukat ng mga astronomo ang posisyon ng mga bituin. Tila lumihis ang mga bituin mula sa kanilang totoong posisyon. Ang sinag ng bituin ay binaluktot habang dumadaan malapit sa araw. Ito ang tinatawag ngayong gravitational lensing. Nakikita natin ito sa regular na obserbasyon na yon. Ang malalaking bagay ay nagbabaluktot sa liwanag mula sa mas malayong bagay. Lumilika ng baluktot na imahe. Direktang patunay na ang kalawakan mismo ay kumukurba kapag may misa. Ang mga astronaut sa orbit ay tila walang timbang. Lumulutang lang sila sa paligid ng ganon. Walang grabidad doon. Tama ba? Lubusan kang mali. Ang gravitational field sa taas ng satellite ay halos kasing lakas ng nasa lupa. Ito ay humigit kumulang 90% kaysa sa ibaba rito. Kaya bakit nakalutang ang mga astronaut? Dahil sila ay talagang nahuhulog. Ang buong spacecraft ay nahuhulog din. Ang lahat ay patuloy na nahuhulog patungo sa daigdig. Ngunit gumagalaw din sila ng pahalang ng napakabilis. Humigit kumulang 17,000 milya bawat oras. Habang sila ay nahuhulog, ang kurbadang ibabaw ng daigdig ay nahuhulog sa ilalim. Patuloy lang silang dumudulas ng ganoon. Nahuhulog sila paikot sa daigdig sa halip na bumagsak dito. Ang lahat ng bagay ay nahuhulog sa parehong eksaktong bilis. Kaya walang pakiramdam na nahuhulog. Walang timbang, walang pakiramdam pataas o pababa. Ang pakiramdam ay eksaktong katulad ng paglutang sa walang laman na kalawakan. Ito ang equivalence principle na gumagana. Ang free fall ay katulad ng paglutang dahil sila ay isa. Kapag nasa free fall ka, walang puwersa ang umaapekto sa iyo. Sinusundan mo ang natural na geometry ng baluktot na space-time. 7. Ang geometry ng universo. Bakit bilog ang daigdig? Isipin mo ang ibabaw ng daigdig. Ito ay malinaw na baluktot. Ngunit habang nakatayo ka rito, mukha itong patag sa iyo. At narito ang mas kapansin-pansin. Bakit bilog ang daigdig sa simula pa lang? Ito ay sanhi ng grabidad. Ngunit hindi sa paraan na iniisip mo. Hindi ito puwersang humihila sa lahat patungo sa gitna. Hinuhubog ang daigdig bilang isang bola. Kundi ang space-time sa paligid ng daigdig ay kumukurba ng pantay-pantay sa lahat ng direksyon. Bawat bato, bawat patak ng tubig ay sumusubok na dumaan sa pinakatuwid na daan sa baluktot na geometry. At kapag ang lahat ng bagay ay sumusunod sa curve na yon ng pantay, meron kang hugis na sphere, globo. Ang tanging hugis kung saan ang bawat punto sa ibabaw ay may pantay na distansya mula sa sentro. Bilog ang daigdig dahil yon ang resulta kapag sumusunod ang matter sa baluktot na space-time. Ang hugis ay natural na lumalabas mula sa geometry. Ang langgam na naglalakad sa akala niyang tuwid na daan ay isa palang curve. Ngunit sa pananaw ng langgam,
ito ay gumagalaw ng lubusang tuwid. Iyan ang nangyayari sa lahat ng bagay malapit sa daigdig. Maliban lang na hindi lang ang kalawakan ng baluktot, kundi ang space-time. Ito ay kalawakan at oras na magkasama, ang space-time. Ang malalaking bagay ay lumilika ng mga kurbada sa space-time, mga dimple, mga balon, mga deformation. Ang araw ay gumagawa ng isang napakalalim na balon. Ang daigdig ay gumagawa ng isang bahagyang mas maliit. Kahit ikaw ay gumagawa ng napakaliit na balon. Napakaliit upang madaling masukat, ngunit ito ay naroon. Ang mga bagay na gumagalaw malapit sa mga balon na ito ay natural na sumusunod sa mga curve. Hindi dahil sa sila ay hinihila, kundi dahil sumusunod sila sa pinakatuwid na daan sa baluktot na geometry. Umiikot ang buwan sa daigdig dahil sumusunod ito sa natural na geometry ng baluktot na kalawakan. Ang geometry na iyon ay nagiging bilog ang pinakatuwid na daan. Nahuhulog ang mansanas dahil sumusunod ito sa baluktot na space-time malapit sa lupa. Sa geometry na iyon, ang pagpunta ng tuwid sa oras ay patungo sa sentro. Kapag naghagis ka ng bola, sumusunod ito sa hugis na parabola. Hindi dahil hinihila ito pababa ng grabidad. Dahil naglalakbay ito sa baluktot na space-time at ang tuwid na daan ay mukhang curve. Nakatayo ka ng tuwid sa sandaling ito. Mararamdaman mo ang iyong timbang. Sa larawan ni Newton, hinihila pababa ng grabidad at ang sahig ay nagtutulak pataas. Ang dalawang puwersa ay nagbabalanse. Sa larawan ni Einstein, isang puwersa lang ang umaapekto sa iyo. Yan ang sahig na nagtutulak sa iyo pataas. Ngunit kung isang puwersa lang, ikaw ay dapat na bumibilis. At totoo na ganun na. Ikaw ay patuloy na nag-a-accelerate pataas. Ang natural na daan sa space-time ay patungo sa sentro ng daigdig. Yan ang natural na free-fall trajectory. Ngunit ang sahig ay humaharang sa daan mo. Itinutulak ka nito pataas. Inililihis ka mula sa natural na landas. Para kang isang tao na nakatayo sa isang bumibilis na rocket. Nagtutulak ang sahig. Nararamdaman mo ang iyong timbang. Hindi ito mula sa anumang puwersa ng hila pababa, kundi mula sa pagka-accelerate palayo sa natural na daan. Ang mansanas na nakasabit sa puno ay itinutulak din pataas ng sanga. Kapag nabali ang sanga, agad na humihinto ang tulak. Ang mansanas ay biglang ganap na malaya. Malayang sumunod sa natural na daan sa baluktot na space-time. Ito ay agad na mahuhulog sa lupa. Ngunit ang mansanas ay hindi naman bumilis kahit kaunti. Sa wakas, malaya na ang mansanas na gumalaw ng natural. Ikaw na nakatayo sa lupa ay patuloy na ino-accelerate pataas ng sahig. Ang pagkahulog ay ang pinakanatural na estado. Ang pagtayo ng tahimik ay nangangailangan ng puwersa. Iyan ang revolusyon ni Einstein. 8. Ang dulong-dulo, mula sa mga bituin hanggang sa mga black hole. Kapag naunawaan mo na ang grabidad ay geometry, ang matinding phenomenon ay nagiging makahulugan. Ang isang bituin ay karaniwang isang higanting bola ng gas. Ang misa nito ay lumilika ng malalim na balon sa space-time. Ang mga natural na linya sa kurbadang kalawakan ay patungo sa loob. Ano ang pumipigil sa pagbagsak nito? Ang presyon mula sa nuclear fusion sa core ay nagtutulak palabas. Iyan ang balanse. Kapag naubos ang nuclear fuel, ang presyon ay bababa. Agad na masisira ang balanse. Magsisimulang bumagsak ang bituin. Kung sapat ang laki ng bituin, bumabagsak ito hanggang sa ang matter ay napipiga ng napakasikip. Ang atomic nuclei ay nagsasama. Ang mga electron ay nadudurog. Ang lilitaw ay napakatiwas na neutron star. Ang nuclear matter ay pinipiga sa laki ng isang lungsod. Ang isang kutsarita ng bagay na ito ay tumitimbang ng bilyon-bilyong tonelada. Para sa mas malalaking bituin, hindi rin mapipigilan ng neutron pressure ang pagbagsak. Ang space-time ay labis na baluktot, kaya ang lahat ng daan ay patungo sa loob, kahit ang liwanag ay hindi makakatakas. Ito ang tinatawag na black hole. Malapit sa black hole,
Ang space-time ay napakabaluktot, kaya ang liwanag mismo ay umiikot papasok. Hindi natin nakikita ng direkta ang black hole, ngunit nakikita natin ang kanilang epekto. Ang matter na nahuhulog sa black hole ay bumibilis, umiinit, at naglalabas ng malaking enerhiya. 9. Ang suktulang kagandahan. Geometry ang grabidad. Ang lahat ay nag-ugat sa isang ideya. Binabaluktot ng misa ang space-time. Ang mga bagay ay sumusunod sa mga curve na yon. Mula sa prinsipyong ito, ang lahat ay sumusunod. Ang mga orbit ng planeta, ang mga tides, ang precession ng Mercury, isang maliit na epekto na perpektong hinulaan ni Einstein. Gravitational lensing at ang mga black hole. Gravitational waves. Rippling sa kalawakan kapag ang malalaking bagay ay nagsalpok. Ang prinsipyong nagpapaliwanag sa buwan ay nagpapaliwanag din sa pinakamalaking mga istruktura. Ang mga galaxy, ang mga higanteng galaxy clusters. Ito ay universal at lubos na elegant. Ang pattern sa maliit na piraso ay nagpapakita ng disenyo ng buong tela. Gumagana ng maganda ang mga equation ni Newton para sa practical na layunin. Ginagamit natin ito upang maglunsad ng mga satellite, magkalkula ng mga orbit, at maghula ng mga eclipse. Mas simple sila kaysa sa mga equation ni Einstein at sapat na tumpak para sa karamihan ng mga aplikasyon. Ngunit inihayag ni Einstein kung ano talaga ang grabidad. Hindi ito mahiwagang puwersa na humihila sa mga bagay sa walang laman na kalawakan, kundi ang kurbada ng kalawakan at oras mismo. Sinasabi ng misa kung paano kukurba ang kalawakan. Sinasabi naman ng kurbadang kalawakan sa mga bagay kung paano gagalaw. Kapag umakyat ka sa timbangan, hindi mo sinusukat ang puwersa ng hila pababa. Sinusukat mo ang puwersa na kailangang itulak ng timbangan upang pigilan kang sundan ang natural na landas. Kapag pinapanood mo ang isang bagay na nahuhulog, nakikita mo ang bagay na malayang sumusunod sa geometry na hinabi ng misa. Kapag tiningnan mo ang buwan, nakikita mo ang bagay na naglalakbay sa pinakatuwid na daan sa baluktot na kalawakan. Ang landas ay mukhang bilog dahil ang kalawakan mismo ay baluktot. Ang kalawakan ang nagdadala sa mga bagay na maglapit sa isa't isa. Iyan ang tinatawag nating grabidad. Hindi ito puwersa, kundi geometry. At iyan ay mas maganda kaysa sa anumang mahiwagang puwersa ng hila. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguradong magugustuhan mo rin ang susunod na content. Kaya, i-click ang subscribe at i-on ang notification bell para makapaghatid kami sa iyo ng mas maraming nakakaingganyong content sa susunod na video.